Sa bakuran ng isang sakahan, ginagabayan ni Oliver, ng kanyang anak na si Henry, at ng batang si Tucker ang kawan ng mga tupa pabalik sa kamalig. Maayos naman ang takbo ng lahat, ngunit ang nakatatandang kapatid ni Henry na si Angus ay nakamasid sa malayo, nakaramdam ng inggit, dahil wala siyang katulad na kakayahan tulad ng binata, at napilitang panoorin sila habang pinangangasiwaan ang bukid. Higit pa rito, nabalian siya ng paa at napipilitang manatili sa bahay maghapon. Dahil dito, nagpasya siyang ilabas ang kanyang galit sa kanyang kapatid at pumunta sa tupa ni Henry, si Dudley, na may hawak na palakol sa kanyang mga kamay. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Henry sa bukid sakay ng kanyang motorsiklo at hinanap si Dudley, ngunit wala na ang tupa. Pagkatapos ay pumunta siya upang tumingin sa loob ng kamalig at nagulat na makita ang labi ni Dudley na itinapon mula sa bubong. Ang masama pa nito, ang kanyang kapatid, na nakasuot ng balat ng kawawang hayop, ay lumapit upang takutin ang binata. Di nagtagal, ang isa sa mga manggagawang bukid, si Ginang Mac, ay humarang sa dalawa. Sinabing ang kanilang ama ay naaksidente sa motorsiklo at hindi na nakaligtas. 15 taon pagkatapos ng trahedyang ito, lumipat si Henry sa malaking lungsod at pumunta siya sa bukid upang bisitahin ang kanyang yumaong ama. Gayunpaman, dahil sa trauma ng ginawa ng kanyang kapatid sa nakaraan, nagkaroon siya ng phobia sa tupa at hindi man lang makalapit sa isa. Habang pabalik siya sa bukid, papunta na rin ang dalawang environmental activist, si Experience at Grant. Hinala nila na mayroong isang laboratorio doon, kung saan ang mga nakakatakot na eksperimento ay isinasagawa sa mga hayop at nilayo nilang makarating sa ilalim ng bahay. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Henry sa kanyang lumang bahay, ngunit tila walang laman ang lugar. Pinuntahan niya ang mga larawan sa opisina ng kanyang ama hanggang sa may tumutok ng baril sa likod ng kanyang ulo. Sa kabutihang palad, si Ginang Mac ang nakatutok sa kanya ng baril at nang makita niya si Henry, humingi siya ng tawad sa pag-aakalang ito ay isang nanghihimasok at niyakap siya. Pagkatapos mag-usap, hinanap ni Henry ang kanyang kapatid na tumawag sa kanya pabalik para lang bilhin ang kalahati ng kanyang sakahan. Sa sandaling makita niya siya, hindi sigurado si Henry kung gusto niyang ibenta ang ari-arian dahil ito lang ang alaala niya sa kanyang ama. Gayunpaman, ipinangako ni Angus na ibibigay sa kanya kaagad ang pera at ipinatawag siya sa kanyang opisina upang bigyan siya ng tseke. Lingid sa kanilang kaalaman, kararating lang ng mga aktivista sa bukid at nakita nila ang lokasyon ng laboratorio. Sa malapit, nakita nila ang isang siyentipiko, si Dr. Astrid Rush, kasama ang isang pangkat ng mga katulong na nagdadala ng isang misteryosong kargamento. Nang makitang nagambala ang doktor at ang kanyang grupo, tumakbo si Grant upang suriin ang kargamento at nakahanap ng 3 silindro. Gayunpaman, natuklasan ng siyentipiko ang nanghihimasok at inutusan ng kanyang koponan na sundan siya. Kaya, kinuha ni Grant ang isa sa mga silindro at tumakbo kasama si Experience patungo sa kagubatan. Sa sandaling makalayo sila, tiningnan ng dalawa ang silindro at napagtanto na sa loob nito ay isang genetically modified creature. Sa pamamagitan nito, maaari nilang sisihin ang may-ari ng bukid at wakasan ng kanyang mga eksperimento minsan at para sa lahat. Gayunpaman, si Dr. Astrid at ang kanyang mga katulong ay lumitaw sa kagubatan at patuloy na hinahanap ang dalawang magnanakaw. Si Grant ay tumatakbo sa unahan upang mawala sa paningin nila, ngunit sa gitna ng kanyang pagtakas, natisod siya sa isang sanga at nabagsak ang silindro. Pagkatapos makarecover, hinanap ni Grant ang container, ngunit ang pagkahulog ay naging sanhi ng pagkabasag ng salamin at nawala ang nilalang sa loob. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw ito sa likuran niya na nagpapakita na siya ay isang mutant na tupa at kinagat ang tainga ni Grant. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, nagawa ni Grant na makawala mula sa nilalang at itinapon ito, ngunit ang kagat ay nag-iiwan sa kanya ng impeksyon at nagsimula siyang makaramdam ng sakit. Kasabay nito, pinirmahan ni Henry ang mga papeles sa pagbibenta at tinanong kung ano ang balak gawin ni Angus sa ari-arian. Sinabi niya na namumuhunan siya sa agham ng agronomot at malapit ng baguhin ang industriya sa kanyang pinakabagong proyekto. Ngayong napirmahan na ang kontrata sa pagbibenta, sinabihan ni Agnes ang kanyang kapatid na umalis, ngunit magpapaalam muna siya kay Ginang Mac. Ibinigay niya sa kanya ang lumang tropeyo ng kanyang ama bilang regalo sa kanya nang manalo siya sa kompetisyon para sa pinakamahusay na manggugupit ng tupa sa rehiyon. Sinabi rin sa kanya ni Ginang Mac na ang kaibigan ni Henry noong bata pa, si Tucker, ang tagapamahala ng bukid at hiniling sa kanya na ipakita kay Henry ang natitirang bahagi ng ari-arian. Masaya ang dalawa sa muling pagsasama at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kanayunan kung saan matatagpuan ang kawan ng mga tupa. Gayunpaman, ang maliit na mutant na tupa ay kararating lamang sa eksena at nagsimulang umakit ng isang tupa sa pamamagitan ng pag-iyak nito.
Natagpuan ng hayop ang kakaibang nilalang na gumagapang sa lupa, ngunit kapag sinubukan nitong lumapit, kinagat ng mutant na tupa ang uso nito. Di nagtagal, dinala ni Tucker si Henry sa kanayunan kasama ang kanyang trap hanggang sa matagpuan nila ang tupa na nakatayo sa gitna ng kalsada na sugatan ang uso nito. Muli, pinipigilan siya ng phobia ni Henry na lumapit, ngunit sinabi ni Tucker na ayos lang at pumunta siya upang dalhin ang tupa sa kabilang panig ng bakod. Sa sandaling makalabas ang dalawa sa kotse, lumabas si Experience at nang hindi nila namamalayan, kinuha niya ang baril ni Tucker na nasa loob ng sasakyan. Habang nakatutok ang baril sa kanilang dalawa, sinabihan niya silang sundan siya sa kakahuyan at tinanong kung nasaan si Grant. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung sino ang kanyang sinasabi, ngunit sinabi ni Henry sa kanya na matutulungan siya ng kanyang kapatid na si Angus na mahanap ang kanyang kapareha. Nang matuklasan niyang kapatid siya ng may-ari ng bukid, nagalit si Experience at nagbanta na babarilin siya. Hindi alam ng dalaga kung paano ito bubuksan at nag-aalok si Tucker na gawin ito, ngunit mabilis niyang binawi ang baril at nang makitang nalinlang siya, umalis ang babae. Patuloy niyang hinahanap si Grant na nasa ibang bahagi ng kagubatan, nakakaiba ang kinikilos dahil sa impeksyon. Kahit na siya ay tagapagtanggol ng mga hayop at kapaligiran, ang epekto ng pathogen ay nagpawala sa kanya ng kontrol at nilamon niya ang isang maliit na kuneho na dumadaan sa kagubatan. Pansamantala, bumalik sina Tucker at Henry sa truck at nakatagpo muli si Experience. Humingi siya ng paumanhin sa pananakot sa kanila at ibinunyag na pumasok siya sa bukid upang ihinto ang mga kakaibang eksperimento na isinasagawa sa mga hayop. Hindi alam ni Henry kung ano ang kanyang sinasabi, ngunit bago siya makapagtanong, napansin ni Tucker ang usok na nagmumula sa bahay ng isa sa mga empleyado, na si Mike. Pumunta silang tatlo doon at nakahanap ng isang pasta na niluluto sa kaldero na nasusunog at ang kusina ay magulo, na parang nagkaroon ng komprontasyon sa loob ng bahay. Pagkatapos ay hinanap ni Tucker si Mike, ngunit sa halip na siya, ang parehong tupa na may nasugatan ng uso ang lumitaw. Sumulong ito patungo sa grupo, na sinubukang magtago sa isa sa mga silid at nahanap si Mike na ang kanyang lalamunan ay ganap na nilalamon. Ang tupa pagkatapos ay namamahala upang maghiwa ng isang butas sa pinto gamit ang ulo nito, na pinilit si Tucker na alisin ang nilalang sa pamamagitan ng isang putok mula sa kanyang rifle. Pagkatapos ng paghaharap na ito, nagpa siya ang tatlo na umalis ngunit nakahanap ng mas maraming tupa na nakakalat sa labas ng bahay. Buti na lang at mukhang hindi sila nahawa, pero may phobia pa rin si Henry at hindi makalapit sa kanila. Pagkatapos ay tinutulungan siya ni Experience na harapin ang kanyang takot at hinihiling sa kanya na tumutok lamang sa kanyang boses. Gumagana ang plano, at ang dalawa ay pumasok sa truck nang biglang pumasok ang isang infected na tupa sa kotse at sinubukang kagatin si Tucker. Mabilis na umakyat sa sasakyan sina Henry at Experience, at pinabilis ni Tucker ang kotse sa pagtatangkang alisin ang hayop. Sinubukan ni Henry na iligtas ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pag-activate ng chainsaw na nasa likod ng sasakyan. Gayunpaman, ang kotse ay nagsimulang umindayog ng labis sa magaspang na lupain at ang lalaki ay nabitawan ng chainsaw sa gitna ng kalsada. Nagpapatuloy ang pagkalito, at kahit na sinubukan ni Tucker na tapusin ang tupa, nauwi ito sa pagkagat sa kanyang binti. Gayunpaman, ang lalaki ay namamahala upang makalaya at makatakas sa driver's seat, kasama ang sasakyan na hindi makontrol patungo sa bangin. Malapit nang bumangga ang truck, ngunit tumalon si Henry, Experience, Tucker, at ang kanilang aso mula sa kotse, na bumulusok sa lawa. Ang grupo ay namamahala upang makatakas, ngunit kailangan pa rin nilang makarating sa bukid at alamin kung ano ang nangyayari. Sa malapit, gumagala si Grant sa paligid ng bukid, at ang kanyang katawan ay lalong naapektuhan ng pathogen. Ang kanyang mga ngipin ay nagbabago at ang mga puting buhok ay tumutubo sa kanyang mukha, tulad ng sa isang tupa. Habang naglalakad sa kalsada, binagtas ni Grant ang landas ni Angus, na nagalit nang makita ang lalaki na nakatayo sa gitna ng kalsada. Bumaba siya ng kotse upang gumawa ng mga pagbabago, ngunit sa isang likas na pagkilos, kinagat ni Grant ang kamay ng lalaki at tumakbo palayo. Bumalik kasama si Henry at ang kanyang mga kasama, pumunta sila sa bukid, ngunit nagsimulang makaramdam ng sakit si Tucker dahil sa kagat sa kanyang paa. Hinubad niya ang kanyang bota para tingnan ang sugat at laking gulat niya nang makitang naging paa ng tupa ang kanyang paa. Ang isang antidote ay dapat mahanap ng mabilis, o si Tucker ay magiging isang kalahating tupa na hybrid. Lalong nagiging kritikal ang sitwasyon kapag, sa tuktok ng bundok, mas maraming infected na tupa ang lumitaw at nagsimulang habulin ang grupo sa napakabilis na bilis. Inutusan ni Tucker ang kanyang aso na tumakbo pabalik sa bahay, at kahit na ang kanyang paa ay nasugatan, ginagawa niya ang kanyang makakaya upang makatakas, kasama sina Henry at Experience.
Pagkatapos ng maraming pagsisikap, narating nila ang sekretong laboratorio at sa loob, nakita nila ang nakabitin na bangkay ng isang tupa. Ang tatlo sa kanila ay takot na takot sa mga eksperimento na isinasagawa sa site hanggang sa matagpuan nila sina Angus at Dr. Astrid. Sinubukan ni Henry na balaan ang kanyang kapatid na ang tupa ay nagkakalat ng impeksyon sa buong lugar, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya at sinabing sinusubukan lang niyang lumikha ng genetically modified na tupa. Ang kanyang layunin ay ipakita ang kanyang nilikha sa mga mamumuhunan sa isang pagtatanghal at sa gayon ay gawing mas kumikita ang kanyang negosyo. Sinubukan ni Henry na igiit ito at hiniling kay Tucker na ipakita sa kanya kung ano ang nagawa ng impeksyon sa kanyang paa, ngunit tinurukan siya ng doktor ng pampakalma at ibinagsak siya sa lupa. Sinubukan ni Henry na tulungan ang kanyang kaibigan, ngunit sinabi sa kanya ni Tucker na tumakas sa lugar kasama si Experience. Walang pagpipilian, ang dalawa ay tumakas at muling hinabol ng mga tupa na kung saan sila ay na-corner sa sulok ng isang hukay kung saan ang mga labi ng mga eksperimento ay itinapon. Lumitaw si Angus sa lalong madaling panahon pagkatapos, hiniling ni Henry sa kanyang kapatid na tulungan siya, ngunit tumanggi siya na sinabing hindi sila pwedeng makasagabal sa kanyang mga plano. Habang palapit ng palapit ang mga tupa, nagpadulas silang dalawa sa balon at nahulog sa mga piraso ng iba't ibang hayop. Ngayon, ang kailangan lang nilang gawin ay sundan ang lagusan sa paghahanap sa labasan, kaya sinindihan ni Experience ang kandila upang lumiwanag ang daan. Pagdating nila sa dulo ng lagusan, nakita nila ang maliit na butas na madadaanan nila, ngunit ayaw pumasok ng dalaga. Kung si Henry ay takot sa mga tupa, si Experience ay claustrophobic at hindi nangangahas na tumawid sa hukay. Lalong lumalala ang mga bagay kapag narinig nila ang tunog ng mga tupa na nagpapahiwatig na sila ay tumalon sa hukay at sinusundan sila. Pagkatapos ay pinatahimik siya ni Henry na sinasabi sa kanya na mag-concentrate sa kanyang boses tulad ng pagtulong niya sa kanya na harapin ang kanyang takot. Dahil dito, nilalabanan din ng dalaga ang kanyang takot at nagpatuloy sa maliit na lagusan, ngunit lumapit ang mga tupa at sinubukang kagatin ang paa ni Henry. Nagawa ng dalaga na makarating sa labasan at hinila si Henry palabas kasama ang mga tupa na natigil sa kabilang bahagi ng lagusan. Pagkatapos ay tinapos niya ang mga ito sa pamamagitan ng paghahagis ng kandila at pag-aapoy sa lahat na pinasasalamatan siya ni Experience sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sa wakas, nagtagumpay si Henry at Experience na makalabas sa tunnel at tumakbo sa isang kwadra para maghugas. Bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog sa loob at nang pumunta sila para mag-imbestiga, may nakasalubong silang malaking hybrid ng tao at tupa na nagsimulang sumulong sa kanila. Gayunpaman, napansin ni Experience na ang nilalang ay nakasuot ng parehong damit ng kanyang kasamahan na nagpapahiwatig na ito ay si Grant. Ang impeksyon ay naging dahilan upang maging isa siyang hybrid at sinubukan ng babae na ipaalala sa kanya kung sino siya, ngunit hindi niya ito pinansin at itinapon si Henry sa isang pag-atake. Tinulungan siya ni Experience at ang dalawa ay tumakbo palabas ng kwadra kung saan nilock ni Henry ang pinto sa kabilang panig at iniwan ang hybrid na nakulong sa loob. Nagagawa nilang makatakas mula sa halimaw, ngunit natatakot si Henry na ang kanyang kaibigan na si Tucker ay sasailalim din sa parehong pagbabago. Gaya ng inaasahan, sa laboratorio, si Tucker ay nagsisimula ng mag-transform na ang kanyang mga ngipin ay nagiging parang tupa. Kinokolekta ng doktor ang ilan sa mga antidote upang masuri, ngunit bago ilapat ito, nagpasya siyang maghintay at tingnan kung ano ang magiging reaksyon ng guinea pig sa pathogen. Pagkalipas ng ilang minuto, si Tucker ay naging hybrid ng tao at tupa, tulad ng nangyari kay Grant. Di nagtagal, ang doktor ay nag-inject ng antidote at namamahala upang baligtarin ang pagbabago, ibinalik ang kanyang guinea pig sa normal. Ang doktor ay nasiyahan sa mga resulta ng kanyang pananaliksik at kumuha ng isang sample mula kay Tucker upang kopyahin ang mga epekto. Gayunpaman, sa sandaling umalis siya sa laboratorio, nakita niya ang kanyang katulong na nilalamon ng mga nahawa ang tupa. Pagkatapos ay sinubukan ng scientist na tumakas patungo sa kagubatan ngunit sa huli ay naipit ang kanyang mga paa sa putik. Habang sinusubukan niyang bumangon, nakita niya ang mga paa ng isang nahawa ang tupa nang walang pag-aalinlangan ay nagsimulang lamunin siya. Samantala, bumalik si Angus sa bukid at naghanda para sa pagtatanghal ng kanyang proyekto sa mga namumuhunan. Gayunpaman, kapag siya ay tumingin sa salamin, ang kanyang mukha ay mas naging maputla kaysa sa karaniwan at ang kagat sa kanyang kamay ay lumalala. Gayunpaman, pumunta siya sa entablado at ipinakita ang mga resulta ng kanyang mga revolusyonaryong eksperimento sa kanyang mga bisita. Sa wakas, inutusan ni Angus ang kanyang mga katulong na buksan ang compartment sa entablado at sa loob ay si Oldfield, isang tupa na ganap na nilikha sa isang laboratorio.
Ang lahat ay humanga sa hayop, ngunit si Oldfield ay nagsimulang sumigaw ng walang tigil na parang may masamang mangyayari. Hindi nagtagal ay naging totoo ito sa lalong madaling panahon kapag ang 12-12 ng mga infected na tupa ay sumalakay sa palabas na umaatake sa lahat ng nakaharang sa kanilang landas. Kumalat ang dugo sa buong lugar at hindi ito mapigilan kaya sinubukang tumakas ni Angus kasama si Oldfield. Sa pagtakbo, nakatagpo siya ng isa pang nahawa ang tupa, ngunit sa halip na atakihin siya, hinayaan lang siya nito at lumayo. Napansin ito ni Angus na kakaiba, ngunit nang tingnan niya ang sugat, napagtanto niya na ang kanyang kamay ay naging isang malaking paa ng tupa. Ang lahat ay nagpapahiwatig na ang mga nilalang ay hindi umaatake sa mga nahawahan at sa lalong madaling panahon, siya rin ay magiging isang hybrid. Di nagtagal, dumating din sina Henry at Experience sa eksena at nasaksihan ng pag-atake ng tupa nang lumitaw si Ginang Mac sa kanyang sasakyan. Dinala niya sila pabalik sa bukid at sa kalsada, nahanap nila ang landas na puno ng mga carnivorous na tupa. Kapag sumapit ang gabi, umuwi sila at sinubukang tumawag sa telepono sa kusina upang humingi ng tulong, ngunit ang lahat ng mga linya ay hindi aktibo. Pagkatapos, pumasok si Grant at pinatumba si Henry sa isang tulak. Sa desperasyon, sinubukan niyang lumaban sa pamamagitan ng pag-agaw sa shotgun ni Ginang Mac, ngunit dahil wala ng armas si Ginang Mac, pinabagsak siya ng hybrid sa lupa. Hindi na may pagtanggol ni Henry ang kanyang sarili, ngunit iniligtas siya ni Experience sa pamamagitan ng pagtulak ng isang stick sa leeg ni Grant at nawala ng malay. Nagtagumpay sila sa paghaharap na ito, ngunit ang mga nahawa ang tupa ay nagsimulang palibutan ng lugar at malapit ng lusubin ang bahay. Ginagamit ni Experience at Henry ang mga furniture para harangan ng pinto at binalaan sila ni Ginang Mac na may telepono sa opisina ni Angus. Si Henry ay nagmamadaling pumunta doon at, sa kanyang pagtataka, natagpuan ang kanyang kapatid at si Oldfield na nagtatago sa loob. Siya ay galit na ang mga aksyon ng kanyang kapatid na lalaki ay naging sanhi ng lahat ng problemang ito at nang makita na hindi siya tumulong, nagpasya siya na lutasin ang bagay sa kanyang sarili. Kaya, kinuha ang lumang rifle ng kanyang ama, ipinangako niyang tatapusin ang lahat ng ito, simula kay Oldfield. Gayunpaman, nakatayo si Angus sa harap ng mga tupa na nagsasabing hindi niya ito hahayaang mapahamak dahil nilikha ang tupa gamit ang kanyang mga gin. Higit pa rito, ipinakikita niyang nakagat din siya at malapit nang maging bahagi ng kawan ng mga tupa. Matapos marinig ang lahat ng ito, nagbanta si Henry na babarilin ang kanyang kapatid, ngunit sa huling minuto, ibinalik niya ang kanyang baril at pinuntahan si Ginang Mac at Experience. Tinawag niya ang dalawa para tumakas, pero binawi muna niya ang lumang tropeyo ng kanyang ama. Nang makarating sila sa labasan ng bahay, nakita ng tatlo ang lugar na napapalibutan ng mga tupa, at sa gitna nila, tumakas sina Angus at Oldfield patungo sa kanilang pribadong airstrip. Napagpasyahan ni Henry na ang kanyang kapatid ay nagnanais na tumakas sa lungsod sa kanyang eroplano, ngunit kung gagawin niya ito, mas maraming lugar ang mahahawahan ng virus. Pagkatapos ay nagpasya siyang pigilan ang kanyang kapatid, ngunit nang tumingin siya sa kanyang braso, napagtanto niyang nakagat din siya sa paghaharap kay Grant. Nang makitang siya ay magiging panganib para kay Ginang Mac at Experience, iniwan niya sila sa kotse at sinabihan silang umalis doon. Muli, nagulat ang dalaga sa lakas ng loob ni Henry at hinalikan siya pabalik, hinihiling na bumalik siya sa lalong madaling panahon. Ngayon ay kailangang mag-isip si Henry ng isang paraan upang makalampas sa mga tupa nang hindi napapansin at makita ang mga fur coats sa mga upuan ng kotse. Suot ang mga ito, sinubukan ni Henry na makadaan sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang tupa sa gitna ng kawan, at sa takot na matuklasan, ginamit niya ang tropeyo ng kanyang ama at ginamit ito sa isa sa mga hayop na naging dahilan upang lumayo ito. Sa pamamagitan nito, nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit salamat sa impeksyon na kumakalat sa kanyang katawan, nilagpasan siya ng mga tupa at hybrids. Bilang karagdagan sa kanya, nagpasya si Ginang Mac at Experience na tulungan si Henry at kasama ang kotse at armado ng isang shotgun, nagsimula silang barilin ang mga tupa. Sa malapit, pinaandar ni Angus ang eroplano upang makatakas kasama si Oldfield, ngunit ang impeksyon ay umabot sa limitasyon nito at nagsimula siyang mag-transform bilang isang hybrid. Ang kanyang mga ngipin ay nagsimulang malaglag, ang kanyang mukha ay nag-deform, at ang kanyang mga kamay ay naging mga paa ng tupa. Habang sumisigaw siya sa sakit dahil sa mga pagbabago sa kanyang katawan, dumating si Henry sa eksena at hinanap ang kanyang kapatid sa loob ng bodega. Biglang inatake siya ni Angus nang may pagtataka at kinorner siya sa dingding na nagpapakita ng kanyang bagong hybrid na anyo. Sinubukan ni Henry na ipaalala sa kanyang kapatid ang kanyang sarili at sinabi na kung hindi niya ginawa iyon noong mga bata pa sila, maaaring magkasama sila ngayon sa pag-aalaga sa bukid. Hindi nakinig si Angus at patuloy siyang inaatake,
kaya napilitan si Henry na itusok ang tropeo sa kanyang leeg. Gayunpaman, hindi ito sapat para pigilan siya dahil nagsimula ulit siyang magbago na naging mas malakas kaysa sa karaniwan na hybrid si Angus. Pagkatapos ay sinubukan ni Henry na kunin ang rifle, ngunit dinisarmahan siya ng halimaw at itinulak siya palayo. Sa parehong sandali, ang eroplano ni Angus ay nagsimulang umikot sa runway at nagpasya si Henry na gamitin ito sa kanyang kalamangan upang talunin ang halimaw. Bilang karagdagan, lumilitaw ang maliit na aso ni Tucker at sa kanyang pagtahol, nagawa niyang maakit ang atensyon ng hybrid. Hiniling sa kanya ni Henry na ipagpatuloy ito upang hindi mapansin ni Angus ang eroplanong paparating sa kanyang likuran. Gumagana ang diskarte at ang halimaw ay napunit ng mga propeller ng eroplano at nahulog, hindi na makalaban. Pagkatapos, napagtanto ni Henry na ang kanyang braso ay nagsisimulang magpakita ng pagbabago at nagambala, kasama si Angus na bumangon sa likuran niya at malapit nang umatake muli. Sa kabutihang palad, lumitaw si Tucker sa eksena sa isang jeep at sumulong patungo kay Angus, nagbuhos ng isang sangkap sa kanyang uso. At gayon din ang ginawa niya kay Henry, na nagsimulang magkaroon ng malakas na pisikal na reaksyon ngunit sa lalong madaling panahon ay gumaling sa impeksyon. Ipinaliwanag ni Tucker na nakuha niya ang antidote mula sa lab at ngayon ay maibabalik na nila ang lahat sa normal. Nabaliktad din ang pagbabago ni Angus, ngunit nakahiga siya sa lupa na may malubhang pinsala. Iniwan nila siya sa lupa at nang makita niyang muli si Experience, ipinaliwanag nila ang lahat ng nangyari. Ngayon ay kailangan nilang tipunin ang lahat ng tupa sa kamalig at iturok ang panlunas, ngunit hindi ito sapat para sa kanilang lahat. Pagkatapos ay lumitaw si Henry, at kahit na siya ay nasugatan, sinubukan niyang kontrolin ang mga tupa dahil handa pa rin siyang ituloy ang kanyang plano. Gayunpaman, dahil wala na siyang impeksyon, hindi na siya nakikilala ng mga tupa at sinimulang lamunin siya ng buhay. Sa pagkamatay ng kanyang kapatid, sinindihan ni Henry ang kanyang lighter at itinapon ito sa mga nahawa ang tupa, na sinunog silang lahat ng sabay-sabay. Kinaumagahan, hinuli ni Henry at ng kanyang mga kaibigan ang lahat ng mga nahawa ang hybrid at sinimulan silang gamutin gamit ang antidote. Kabilang sa kanila si Grant, na sa wakas ay bumalik sa normal ngunit nagsisisi na nilamon niya ang ibang mga hayop habang nagbabago. Sa huli, nagpasya si Henry na manatili sa bukid ng kanyang ama kasama sina Experience at Tucker. Bilang karagdagan sa kanila, ang aso ni Tucker ay nananatiling mapagbantay sa ari-arian, ngunit sa halip na tumahol, siya ay nauwi sa pagiyak tulad ng isang tupa na nagpapahiwatig na siya ay nahawahan din. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.